my beloved Boss Mike Cervera. Ferdinand Marcos Jr. natutukan. Mga kababayan, napakabaliso ng aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil po rito sa mga nangyayaring kidnapan, mga kababayan. Dahil po ngayon lang ho yan nangyayari. Tuloy. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukang mabuti ang mga otoridad ang investigasyon sa pagdukot sa pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Que na natagpuan patay sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi nito na hindi tutulugan ng gobyerno ang kaso at inutusan ng mga otoridad na laliman pa ang investigasyon upang maaresto at mapanagot ang nasa likod ng krimen. Ako hindi o titigilan yan dapat. Mr. President, pukpukin mo yung mga yan. Baka naman pwede mo nang ipagawa kay Tory yan. Oo. Mukhang si Tory na naman ho ang makakasolve, mga kababayan, netong kaso na to. Tuloy. Nais din ng Pangulo na matigil ang mga krimen sa bansa at mapanagot ang mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Kasama ni Kay ang kanyang driver na matagpuan ng bangkay sa madamong bahagi ng kalsada sa barangay Mabacod, Rodriguez, Rizal na may mga pasa at pinsala sa katawan at may mga indikasyong sinakal ang mga ito hanggang sa mamatay. Grabe, mga kababayan, pinahirapan talaga, no? Matindi. Oo. Matindi, mga kababayan. Eto, tignan ninyo naman ito. Pasok! Time partner ni dating... Ayan, kita nyo sa kabila ng nangyayari na masama sa ating bansa, mga kababayan, eto, pakinggan ninyo. Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia, ang Administrasyong Marcos, matapos ang pagdukot at pagpaslang sa bilyonaryong si Anson Que. Hindi naman ito pinalampas ng Malacanang. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Kay Miss Hanilet Avancenia. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga ganitong klaseng pananalita. Yan. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Correct, mga kababayan, kita nyo. Kasi si Hanilet na mahina rin ang ulo. Siyempre, mga kababayan, kung hindi ba dumikit kay Digong yan, di ba? Di naman siguro magkakaganito. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Di ba? Ngayon, tignan ninyo. Sabi yung mga kababayan, congratulations, Philippines! Meron na naman nangyari na kailangan ho bang ikatuwa ho yun, mga kababayan? Kaya nga ho, ako'y nagtataka kung bakit sila natutuwa. Natutuwa na may nangyayaring ganitong masama. Samantalang noon, mga kababayan, tayo'y nagluluksa. Mamaya papakita ko. Noong panahon ni Digong, Sandamakmak ang kinikidnap. Sandamakmak ho! Ang alin, pinupugutan ng ulo. Maliban pa dyan maliban pa dyan, yung mga patayan na nangyayari sa mga iba't ibang lugar. Yung tulad ng Salumad na kanilang binomba. Yung Marawi na binomba rin nila. Yung mga maliliit nating kababayan sa mga iskinita na pinagpapatay po nila. Grabe. Kinatuwa ba natin yon? Hindi ba puro dasal tayo? Ano pinagdadasal natin? Lord, sana po wag ho kaming madamay tulad ng iba sa nangyayaring patayan. Natuwa ba tayo? Hindi, mga kababayan. Pero kabaliktaran, sa kampo ni Digong, yung asawa niya ngayon na pangalawa, mga kababayan, nag-congratulate pa at tila ba tuwang-tuwa pa siya. Hindi maitago sa malapad na muka ni Hanilet, mga kababayan, yung pagkatuwa. Opo, yung asawa ho ni Digong na namumukpok ng cellphone. Yun po yun, mga kababayan. Kita nyo? Di ba matindi? Dapat po bang ikatuwa yun? Hindi ho. Tuloy. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Kita nyo, seryosong-seryoso si Attorney Claire. Malungkot po. Bakit ho? Dapat ho nating ikalungkot
dapat ho nating ikaluksa yung mga nawawalang kababayan natin. Yung mga kapwa natin tao, wag ng kababayan, basta tao. Di po ba? At dito nangyari sa bansa natin. Di po ba? Oo. Baka may alam si Hanilet, kaya natutuwa. Yun na nga ni Nita Umali. Baka mamaya may alam nga, kaya natutuwa. Oh. Ito ang tugon ng Malacanang sa patutsada Ayan na. Ayan na. ng longtime partner ni FPRRD na si Hanilet Avancenia patungkol sa pagkakakidnap at pagkakapaslang sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Sa isang pagtitipon sa labas ng ICC sa The Hague, kinongratulate ni Hanilet si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umunoy Tignan niyo yung lapad ng mukha niyan. Sa totoo lang, mga kababayan, oo. Ha? Oh, lips pa lang talaga naman. Tuloy. ng insidente ng krimen sa Pilipinas. Tumataas daw ang krimen ng insidente sa Pilipinas. Wait. Ano to? Ano sabi rito? Rodrigo Duterte apologizes to Germany over beheading, puta yung pagpugot ng ulo ng Abu Sayyaf sa isang nagngangalang Jürgen Kantner. Kita nyo? And videotape, ito Abu Sayyaf group, decapitated hostage Jürgen Kantner and videotape the kill. Kita nyo? Binidyo pa mga kababayan. After ransom demands went unmet. Putik na yan mga kababayan. Ito mga kababayan, pinugutan dahil hindi ho na ibigay yung ransom. Abu Sayyaf pa yan. Ngayon, i-connecta natin sa mga nangyayari na pagdukot doon kay Anson Ke. Mga kababayan, kinuha ho yung ransom na ibigay. Pero bakit ho pinatay? Doon kayo magtaka. Na party ito, ako naniniwala, sa nangyaring ito, party ito ng destabilisasyon na propaganda ng kampo ng mga Duterte. Tama mali. Mga kababayan, tama mali. Yan. Titignan nyo nga ito, mga kababayan, pinugutan pa ng ulo. Eto pa. Ano pa, Boss Mike? Ayan, Abu Sayyaf suspected in Philippines abduction jailbreak. President Duterte. Tignan nyo yung itsura, mga kababayan, yun daw, si Presidente Duterte nasa sentro na nakasuot ng cap at an assault rifle slang on his shoulder. Ayun, yung nakaganon, akala mo mangangasulang. Akala mo mangangasulang, mga kababayan, si Tigong dyan walks with other military officers and security men inside the camp of the 2nd Mechanized Infantry Brigade. Light Armored Division, July 7, 2017. In the outskirts of Ilagan City in Southern Philippines. Grabe mga kababayan. Ito mga kababayan, yung mga nangyayari noon. Pero pinipilit pa rin nila mga kababayan na na maayos daw nung panahon ni Digong. Samantalang napakaraming namamatay noon. Eto pa, na-fact-check pa si Sara. Contrary to Sara Duterte's claim, not all kidnapped victims of Abu Sayyaf have been rescued. Kita nyo, hindi ho totoo na lahat ho ng mga kinidnap ng Abu Sayyaf nung panahon ni Digong ay na-rescue. Napakarami ho. Ang pinutulan ng ulo. Kita nyo, mga kababayan, pero yan walang ransom, kaya nila pinapatay. Pero kapag may ransom ho, ang nangyayari, hindi naman nila pinapatay nung panahon ni Digong basta may ransom. Hindi kaya tropa din ni Digong yan. Di po ba? Hindi kaya tropa din ni Digong yan. Nagbigay na ng pera. Okay na yan. Sige, palayain nyo na. Walang yan. Ngayon, mga kababayan, ang nakakatakot dito, eto, mga kababayan. Mga business ko. Ayan mga kababayan, ito yung mga negosyante, natatakot. Natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique.
Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Yan, kita nyo? Ito'y hindi ordinaryo. Binayaran na, pinatay pa. Binigay na ho yung ransom, pinatay pa. Kaya ho ako personal, pinag-iisipan ko. Alam nyo, habang naiisip ko yung magaling pumatay. Naiisip ko yung walang takot kung pumatay. Hindi po ba si Digong lang yon? Hindi kaya yung mga tropa nilang yon? Hindi kaya yung mga katropa nilang mga Chinese din ang gumawa niyan? Kasi yung mga pipitsuging mga Pilipino na mga kriminal, mga kababayan, hindi po magagawa yan. Yung subaybayan ang bawat kilos galaw netong pinatay at hiningan ng ransom. Hindi ho kaya ng ordinaryo yan. Matindi ho kapit niyan. Sana mahuli, mga kababayan. At wag sana naman, ang dulo na naman netong karumal-dumal na gawain na to ay si Digong. Di mo ba? Wag naman sanang ganon. Kaya mga kababayan, pasensya na, bibitinin ko po kayo ulit sapagkat ano ba yung gagawin daw? Pipirma ng Marami ba? Tanungin mo nga. Di pa ako tapos eh. Ano ba karami? Tanungin mo kung ilan. Hindi. So mga kababayan, marami tayong mga dokumentong paperman daw. So mga kababayan, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Bago sana tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, huwag nyo hong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo. Ano to? Ito lang. Walang check eh? Sure ka? Aalis ako ha. Sige na po, mga kababayan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.